Higit 70% ng mundo ay nababalot ng tubig. At ang Pilipinas ang isa sa mapalad na nakikinabang sa yaman ng karagatan. 61% ng kabuuang kalupaan ng Pilipinas ay binubuo ng lawa at ilog. Yamang dapat sana'y maituturing ng Pilipinas. Dito sa May Kawayan, Bulacan matatagpuan ang May Kawayan River. Ang ilog na ito ay kabilang sa Marilao, May Kawayan o Bando River System o MMORS. Sa kahabaan ng ilog na ito matatagpuan ang Barangay Calvario kung saan tinatayang may mahigit 8,000 residente ang naninirahan. Ayon mismo sa mga residente rito, larawan daw ng isang malinis at umaagos na ilog ang bahaging ito ng May Kawayan River. Kasing ganda raw ng ilog noon ang kanilang pamumuhay. Maganda yung ilog nung araw kaysa sa ngayon. Dahil nung araw, dyan pa kami kumukuha ng ulam namin. Ay kaagahan, saka sa hapon, dyan kami kumukuha ng pang-ulam. Pwede kang maglaba. Eh ngayon, hindi na po pwede. Kasi napakarinis na ilog. Gaya ng dati, nasabi ko sa inyo, ang ilog namin ay napakaganda. Pwedeng paliguan ng mga tao, may mga isda, malinis na malinis. Ibig sabihin talagang maganda pa ilog ng araw. Kasi nung halos nung kabataan ko pa, medyo may makikita pa tayong konting linis sa ilog eh. Hindi katulad sa panahon ngayon na nakikita natin, halos talagang parang wala ng pag-asa na magkaroon ng kalinisan yung ilog. Ang May Kawayan ay binubuo ng mahigit 26 na barangay at ayon sa National Statistics Office, pang-14 ang Barangay Calvario sa may pinakamalaking populasyon sa pagtungtong ng taong 2015. Kilala rin ang May Kawayan sa pagiging sentro nito ng ginto at tanso. At base sa mga datos, kilala ang Calvario bilang isa sa mga barangay ng May Kawayan na ang pangunahing kabuhayan ay ang pagiginto at pag-aalahas. Yung hanap buhay dito yung sa pagtutunaw ng ginto. Ayon sa Blacksmith Institute, isang international non-government organization para sa kalikasan, pasok sa 30 pinakamaruming ilog sa buong mundo ang MMORS. Maitatayang mahigit 20% ng mga dumi sa ilog ay mula sa mga industriya na pumapalibot sa barangay na ito. Ang mga dinadalang mga ore dyan ay hindi pa yung refined na ore. So, pinaprocess pa rin nila. So, kung may mga metal pa na kasama doon, ay maaaring ito ay kanilang tinutunaw sa mataas na antas ng temperatura at ito ay nag-evaporate. So, kung ito man ay galing dun sa small scale gold mining, ang gagawin nila dyan ay kanila itong i-blow torch at yung mercury na naka-amalgam dun sa ore ay maliliberate. Ito ay mag-evaporate. Ang matitira na lang ay ang gold. Ang problema ay kung walang air pollution device dun sa area, ito ay magdi-disperse lamang sa environment. Once na-disperse sa environment, sa hangin, ito ay pupunta sa kalawakan. At mula sa kalawakan, pagdating ng ulan, ito ay babagsak muli sa ilog at sa ating lupa. At ito yung mga kakontaminate ngayon sa ating environment. Once na napunta ito sa ating ilog, ito ay pupunta doon sa kakainan ng ating mga isda. At katulad ng sinabi ko kanina, yung mga isda ay kakain yung mercury galing sa kalawakan na napunta sa ilog. Ito ay aaksyonan ng bakterya at ito ay matatransform ngayon sa methyl mercury at ito yung kakainin ngayon ng mga maliliit na isda at ito ngayon yung kakainin ng tao. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, isang organisasyon na nagtatala ng estado ng ekonomiya ng mga bansa, malaking porsyento ng domestic waste o basura na nagmumula sa mga kabahayan na matatagpuan sa ilog ay nagdudulot ng polusyon.
I would like to balance it out by saying that a JICA study in 2008 also tried to estimate the pollution load into the river. So it's not just the industries, it's also mainly domestic sources. So 75% of the load is still basically domestic sources. That means from households, say their septic tanks, if they don't have septic tanks, or if they don't have sewage treatment facilities or septic treatment facilities to service communities. Of course, solid wastes from households, still a big contributor to the whole pollution problem. Ang ugali ng tao ngayon kung saan sila mas mapapadali eh. Di ba nga, kadalasan makita sa mga kalsada nakalagay bawal magtapon, pero nandun ang mga basura. Eh what more pa kayang kailugan? Wag wala lang nakatingin, pwede na mag-itcha dyan eh, pwede na maghagis ng kahit anong basura eh. Pero hindi lamang sa ilog nakakasama ang polusyon. May direktang epekto rin ito sa mga taong naninirahan malapit dito. Bagay na hindi lubusang nauunawaan ng mga naninirahan sa Barangay Calvario. Wala naman kasi ang alam mo rito sa amin sa Maykawayan, nasanay na sa ganyang parang climate, ganyan. Siyempre, cover naman na mula nung dumating ka rito. Nakita mo na mga ganyan mga pollution, mga air pollution, water pollution. Sanay na kami. Dito mas sa area namin, halos siguro nakasanayan na lang kasi kaya yung katawan nila halos parang pamilyar na rin sa ng ilog. Naman ang copper, pero karamihan sa mga metal ay makakaapekto sa ating mga kidneys, sa ating mga liver, at may mga pag-aaral din na pag hindi kaagad na agapan ay maaring magkaroon ng kidney failure. So sa mga nakitang pag-aaral, ang arseniko ay maaari itong magdulot ng cancer sa bladder at cancer sa balat. Sa cadmium, ito ay isang klase ng metal na ginagamit sa mga battery, sa mga semiconductor din, at maaari din ito magdulot ng sakit sa bato, sa inyong mga kidneys, at sakit sa balat, at maaaring sa baga. Ang nickel ay maaaring magdulot din ng cancer sa mga tao. Ang lead actually hindi lang sa utak, kundi lahat halos ng organ systems natin ay naaapektuhan. Mercury, pag nalanghap natin, ay maaaring magdulot ng tinatawag na pneumonitis or para siyang pneumonia na nahirapang huminga. Yung elemental mercury ay maaaring ma-transform to methyl mercury. So ito yung nakakain ng isda at eventually nakakain ng tao. Kaya kailangan nating bawasan yung antas ng mercury sa ating environment. Sa kabila ng mga batas upang maprotektahan ang ating kalikasan, lalo na ang ating yamang tubig, patuloy pa rin ang kapabayaan kung kaya't patuloy rin ang pagkasira nito. So yung Environmental Management Bureau, line bureau ng Department of Environment and Natural Resources. So ang main function ng EMB, to implement ang existing environmental laws natin. Yung RA 9003, yung Solid Waste Management, tapos yung RA 9275, yung Philippine Clean Water Act, yung Philippine Clean Air Act, then yung Hazardous Waste Management, yung RA 6969, then yung PD 1586, yung Philippine Environmental Impact Assessment System. Bukod pa dito, may dalawa pang karagdagang environmental laws at ito ang RA 8749 o Clean Air Act at ang RA 9512 o Environmental Awareness and Education Act. Ang DNR kasi mahigpit na sa mga ganyang hanap buhay o negosyo na nagdudulot ng pollution sa kahangin o sa kailugan. So yung tannery kasi, so kailangan meron silang Environmental Compliance Certificate. Ang nag-i-issue nun yung EMB. Then, covered din sila ng discharge permit
Yung discharge permit naman, under ng Clean Water Act yun. So, kung meron kang wastewater na nag-generate, dapat meron kang permit. Tapos, kung meron kang source ng emission, yung Clean Air Act naman. Tapos, meron pang isa, yung hazardous waste, yung RA 6969, dapat naman may generator's ID ka. Our part, tinutulungan namin sila sa mga information dissemination, dumadalo kami sa mga barangays, then pagka may complaint, we see to it na na-address namin yung complaint. Itinanggi naman ng mga residente na kumikilos ang lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagtatapon ng basura sa ilog. Naghahakot ng basura, kuya. Wala rin, madalang na sa akin. Naghahakot sa barangay siguro. Aminado ko na din sa lugar namin, walang programang barangay para sa ilog. Hindi ko alam kung ano problema ng gobyerno, bakit hindi normal na nagkahakot talaga ng basura. Kasi city to, dapat dito may pondo ang pondo para sa waste, para sa mga basura. Pakitang tao lang. Maglilikom sila ng pondo, pupondohan naman ng gobyerno, ng mga malalaking kumpanya. Tapos magkakaroon lang sila ng parabang pakitang linis-linis nangyari. I-picturean, i-videoan. After nila, Halos 7 times a week may trabaho kami. Yung mga tao ko, nag-haul sila hanggang Sunday. Main thoroughfares, nililinis pa rin namin. Ang past na yung ginawa nung together with DNB, yung River Patrol. Merong bantay ilog, which is active pa hanggang ngayon. Yung future, meron kaming nire-request sa DILG para mabigyan kami ng trash boat para yun naman ang kukolekta ng mga solid waste, floating solid waste dito sa river system ng May Kawayan. We know that Bulacan is a center for aquaculture in the country. And there are a lot of fish ponds along the river that use the same polluted river water. So the chances of the pollutants accumulating into the tissues of the fishes is there's that probability. So we're now looking at that. So ating kung may mangyayari sa'yo bago ka may gawin. pero sa panahon ngayon, siguro masasabi natin, talagang ang tao, parang iniisip, kumita na lang Di bali nang makaano sila ng kalikasan, makasira ng kalikasan Basta umunlad lang yung sarili nila kapakanan. Pero dahil pagiginto ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-barangay Calvario, kailangang mabigyan sila ng sapat na kaalaman upang maproteksyonan hindi lamang ang ilog kundi pati na ang kanilang mga sarili. Naglabas ang Asian Development Bank kasama ang Blacksmith Institute ng 8 paraan kung paano magiging mas ligtas at malinis ang pag-aalahas. Higit na binigyang importansya sa report na ito ang paggamit ng epektibong teknolohiya sa pag-aalahas at pakikiisa sa iba't ibang sektor tulad ng samahan ng mga mag-aalahas ng May Kawayan. Makakatulong din ang mahigpit na pagpapatupad, pagsubaybay at pagbibigay ng tulong ng mga government agencies tulad ng Environmental Management Bureau. Kasi pag hindi ka naging part ng solution, part ka ng problema, di ba? Hindi pwede yung turo ka lang ng turo. Di ba? Kailangan tulungan yan para harmonious yung relationship between the government and the people. Kailangan talaga political will. Mula doon sa taas. From the mayor's office down to barangay. Kailangan talaga unison yung yung principle, yung idea mo, yung political will mo na talagang may pangal ka na implement mo yung bata. Bukod sa mga batas at regulasyon, ang pagtutulungan at pagkakaisa sa pagitan ng mga residente, gobyerno, LGUs at NGOs ang pinakamabisang solusyon para sa problemang pinatagal ng ilang dekada. Admit that there is a problem and admit that you are directly or indirectly, part of the ones causing the problem. So you have to be part of the solution to the problem. Kaya kung kami lang ang kikilos, ito hindi lang problema ng May Kawayan to Kung tutusin, problema ng
hindi ng buong lalawigan, kundi ng bawat isa na nakikinabang sa ilog. Marirevive yan kung lahat ay magtutulungan. Kasi kung kami lang, hindi makakaya ng gobyerno ng kami lang. Sa mga residente doon sa area, kailangan din nating gampanan din natin yung ating role sa ating komunidad na wag na nating dagdagan pa yung ating mga basura sa ating kapaligiran. So, maging alerto rin tayo, maging advokasya natin na kung may nakikita tayong mga nagtatapon ng basura or merong industriya na alam natin ay nagpo-pollute sa environment, ito po ay ating ipaalam sa ating mga local government units para ito po ay ma-action. Mahalagang maintindihan ang papel na dapat gampanan ng bawat miyembro ng lipunan upang higit na mapabuti ang pamumuhay. Hindi dapat isakripisyo ang kalikasan para sa pang-araw-araw lamang na pangangailangan. Malaki ang responsibilidad ng pamahalaan para sa epektibong pagpapatupad ng batas sa kalikasan. Pero kinakailangang makiisa at makibahagi ang bawat isa para ito ay magtagumpay. Alalahanin po natin na hindi lang po ito para sa atin, kundi para sa inyong anak at sa mga magiging anak ng iyong anak. Kissing daw para sa ating to, may oras pa para baguhin. Hindi pa pwedeng may kaunlaran sasagasaan. Tumatampisaw doon, may mahuling hipon, ganyan sa aming nayon, hanging sariwa.